Ang peace plan ni Donald Trump para sa Ukraine ay nagbago matapos ang pag-uusap sa Geneva dahil sa posisyon ng Ukraine at kontra-alok ng Europa. Diretsong sinabi ni Kanselyer ng Alemanya, Friedrich Merz, na walang planong pangkapayapaan kung hindi isasama ang kagustuhan ng Ukraine at Europa. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mahahalagang kaganapan sa planong pangkapayapaan bago at pagkatapos ng Geneva meeting, pati na rin kung ano ang aasahan sa susunod. Tara, buuin natin ang lahat ng piraso ng puzzle kung ano ang plano noong simula. Paano hinikayat ni Donald Trump ang Ukraine na sumuko? Ano ang inalok ng Europa? At ano ang estado ng planong kapayapaan matapos ang negosasyon sa Geneva? At pag-uusapan din natin ang isang hiwalay na dokumento na kahapon ay napagkasunduan ng Ukraine at Estados Unidos. Pero hindi pa pinag-uusapan ngayon sa mga media. May planong pangkapayapaan at isa pang mahalagang dokumento para sa Ukraine. Ngunit hindi ito gaanong napapansin ngayon. Sa madaling salita, pag-uusapan natin lahat ito sa susunod. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mabilisang balita. Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye sa video description. Kamakailan, naglabas ang Ukraine at Estados Unidos ng magkasanib na pahayag ukol sa resulta ng pag-uusap sa Geneva noong Nobyembre 23 para sa kapayapaan. Sinabi ng magkabilang panig na naghanda sila ng bagong at pinabuting balangkas ng dokumento para sa kapayapaan. Lumahok sa pagpupulong sina United States kalihim ng Estado Mark Rubio, espesyal na sugo ni Trump Steve Witkoff, kalihim ng Sandatahan Dan Driscoll na galing Kyiv at tagapayo manugang ni Trump Jared Kushner. Kinatawan ng Ukraine ang delegasyon sa pangunguna ng hepe ng opisina ng Pangulo na si Andrei Yermak at kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa na si Rustem Umerov. Sa magkasanib na pahayag, binigyang diin na anumang hinaharap na kasunduan ay dapat lubos na igalang ang soberanya ng Ukraine at tiyakin ang matatag at makatarungang kapayapaan. Nagkasundo ang Kyiv at Washington na ipagpatuloy ang masinsinang pagtatrabaho sa mga magkasanib na panukala sa mga susunod na araw. Patuloy din silang makikipag-ugnayan ng malapitan sa mga kasosyong Europeo habang nagpapatuloy ang proseso. Ang pinal na desisyon tungkol sa dokumentong ito ay gagawin ng mga presidente ng Ukraine at Estados Unidos. Pagkatapos ay ipapasa na ang planong ito sa mga Ruso. Ayon kay kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Mark Rubio, ito ang pinakaproduktibong araw ng kooperasyon para sa kapayapaan, bagaman tuloy pa rin ang trabaho. Kasabay nito, sinabi niyang nabawasan ang mga hindi nare-resolbang issue at ang plano ay lumiit mula 28 naging 19 na puntos. Ang mismong Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na noong una ay nagtakda ng deadline na makamit ang kasunduan sa Ukraine bago ang araw ng pasasalamat sa ika-27 ng Nobyembre ay pinaluwag na ngayon ang deadline na iyon. Inilarawan niya ang petsang iyon bilang pansamantala. Sinabi niya na ang planong ito ay hindi pa ang pinal na alok. Ayon kay Mark Rubio, ito ang kanyang sinabi. Binanggit niya na ang itinakdang deadline ng Pangulo ng Estados Unidos para sa pagpirma ng kasunduang pangkapayapaan ng Ukraine ay maaaring ilipat. Ano ang napagkasunduan sa Geneva? Wala pang opisyal na detalye mula kina Mark Rubio, White House, o opisina ng presidente ng Ukraine tungkol sa anumang progreso na naabot sa mga negosasyon sa Geneva. Gayunpaman, ayon sa impormasyon mula sa mga pinagkukunan, nagtagumpay ang mga panig na magkasundo sa karamihan ng mga probisyon ng plano ng Estados Unidos at nagawa ring baguhin ang malaking bahagi ng mga kontrobersyal na issue. Kasama rito ang bilang ng sandatahang lakas ng Ukraine, issue sa Zaporizhia Nuclear Power Plant at format ng pagpapalitan ng mga bihag at pagbabalik ng mga nahatulan. Ngunit ang mga punto na may kinalaman sa mga teritoryo at sa pagtitiyak na hindi sasali ang Ukraine sa NATO ay napagkasunduang alisin muna ng mga delegasyon mula sa talakayan. Kailangang pag-usapan ito ni Zelensky at Trump bilang mga presidente. Maaaring maganap ang pagpupulong nila ngayong o susunod na linggo, hindi ngayong linggo. Ayon sa ilang source, malamang sa susunod na linggo ito mangyayari. Sabi ng Columbia Broadcasting System News, pinag-uusapan pa ang pagbisita ni Zelensky sa United States at depende ito sa mga negosasyon ang petsa.
Ano ang inialok ng Ukraine sa negosasyon sa Geneva? Alam ng lahat na may kontra-alok ang Ukraine para sa Amerika. At ayon sa dalawang source ng Axios na pamilyar sa mga negosasyon sa Geneva, ang mga optimistikong pahayag ni Rubio at Yermak ay narinig ilang oras matapos ang tensyonadong pagpupulong. Sa pagpupulong, inakusahan ng Amerika ang mga Ukrainian sa paglalabas ng negatibong detalye ng plano sa media ng Amerika. Bakit pinabayaan ninyong lumabas sa media ang planong pangkapayapaan ni Vitkova at Dmitrieva? Ayon sa ulat, pumayag ang delegasyon ng Ukraine na maglabas ng positibong pahayag mula sa isa sa kanilang negosyador para mapahupa ang sitwasyon. Ilang sandali matapos noon, nagpadala ang Ukraine ng tugon na humihiling ng pagbabago sa plano ni Trump. Nagpahayag ang Estados Unidos ng kahandaang baguhin ang ilang bagay ayon sa panukala ng Ukraine. At gaya ng alam natin, ang mga panukalang tugon ng Ukraine ay napagkasunduan kasama ang Europa. At tungkol dito, pag-uusapan pa natin mamaya. Ngayon, tatalakayin natin ang plano ng Estados Unidos at mga panukalang tugon ng Europa. Batay sa orihinal na 28 puntong planong pangkapayapaan na tahimik na ginawa ni Vitkov, Rubio at Dmitriev kamakailan, kailangan ng Ukraine na bawasan ang sandatahang lakas ng Ukraine sa 600,000. Isuko ang Donbas, huwag sumali sa NATO at tanggapin ang amnestiya para sa mga Ruso na pinaghihinalaang sangkot sa krimen sa digmaan. Ngunit mahalagang tandaan na bukod sa planong ito, may isa pang karagdagang dokumento na tinatawag na balangkas na kasunduan para sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine, na ayon sa nakasaad sa teksto nito ay ginawa batay sa mga prinsipyo ng Artikulo 5 ng Charter ng NATO. Ang balangkas na kasunduang ito, na hindi masyadong pinag-uusapan sa publiko sa ngayon, ay naglalaman ng 3 mahahalagang punto. Maaaring gamitin ng Pangulo ng Estados Unidos ang mga puwersang militar, intelihensya, suporta sa lohistika, mga hakbang na pang-ekonomiya at diplomatiko, at iba pang mga aksyon na sa tingin niya ay nararapat kung sakaling muling salakayin ng Russia ang Ukraine. Bukod dito, nangangako ang NATO, Pransya, United Kingdom, Alemanya, Polonya, at Finland na makikipagtulungan sa Estados Unidos kung may agresyon laban sa Ukraine. Ang kasunduang balangkas ay para sa 10 taon at pwedeng palawigin. Ibig sabihin, itong dokumentong ito ay talagang interesante at kung ito ay tatanggapin talaga sa ganitong anyo, mukhang medyo malinaw na itong mga garantiya ng seguridad. Nagbigay ang mga Europeo ng sariling kontramungkahi at tinanggihan ang ilang kondisyon ng plano ng Estados Unidos. Ayon sa The Telegraph, ang mungkahing ito ay naglilimita sa sandatahang lakas ng Ukraine sa 800,000 katao sa panahon ng kapayapaan at maaaring tumaas pa sa digmaan. Ang pagpasok ng Ukraine sa NATO ay dapat desisyonan ng mga miyembro ng blokeng may tunay na kasunduan, hindi ng Kremlin. Makakatanggap ang Ukraine ng pinansyal na kompensasyon, lalo na mula sa mga nakapirming ari-arian ng Russia hanggat di pa nababayaran ng Moscow ang pinsalang idinulot sa Ukraine. Nangako ang Kyiv na hindi gagamitin ang militar para bawiin ang mga sinakop na teritoryo. Magsisimula ang negosasyon sa teritorial mula sa kasalukuyang linya at pagkatapos ng tigil putukan, agad magsasagawa ang Ukraine ng halalan. Pagkatapos mapirmahan ang kasunduang pangkapayapaan, makakakuha ang Ukraine ng mga garantiya sa seguridad mula sa Estados Unidos, na katulad ng Artikulo 5 ng NATO. Ayon sa mga analista ng Institute for the Study of War, patuloy na tinatanggihan ng Federasyon ng Rusya ang lahat ng mungkahi para sa kapayapaan, kasama ang orihinal na 28 puntong plano ng Estados Unidos na hindi tumutugon sa mga matagal ng hinihiling ng Moscow tungkol sa pagwasak ng Ukraine at pagpapahina ng NATO. Sabi ng Institute for the Study of War, sila ay umiilag o nagdadahilan. Muli nilang paglalaruan ang planong ito. Muli silang makakahanap ng mga bahagi na hindi nila sinasang-ayunan. At sa huli ay tatanggihan pa rin nila ito. At tinataya ng mga analista na malabong tanggapin ng Rusya ang anumang planong pangkapayapaan na hindi nagsasaad ng aktwal na pagsuko ng Ukraina. Sabi nga nila, simula pa lang ito ng landas tungo sa matagal na hinahangad na kapayapaan. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga conclusion sa mga komento. Sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.